ako po si Banat Bay. Ngayong araw na pag-usapan natin mga issue sa lipunan at pagtama, palakpakan, pagmalibanatan dahil ako ay galit sa chessmox at saka sa fake news. Okay? Ito. Di ba kinuwento ko naman sa inyo? Kinuwento ko naman sa live, paulit-ulit tayo eh. Paulit-ulit. Bakit tayo mga Pilipino paulit-ulit, no? Minsan tayo paulit-ulit talaga. Sinabi na nga, bawal tumawid, nakakamatay. Tatawid pa rin. Di inulit tuloy. Bawal tumawid. May namatay na dito. Tumawid pa rin. Di ba? Ba't tayo paulit-ulit? Di ko maintindihan. Ha? Hindi ko talaga maintindihan ba't ganyan tayo mga Pilipino paulit-ulit. Sinabi ko na nga yung dahilan kahapon. Ulit-ulit na naman tayo. Ulit. O sige, ulitin natin. Ha? Eto ha. Alam nyo, sa totoo lang, kahit po ako, ayoko ilabas yun. Natatakot po talaga ako ilabas yun. Kasi ayokong mamaya masunog tayo. Pero alam nyo, 2 beses ako tinawagan itong opisyal na to. Opisyal ho ito ha, hindi ho ng INC. Opisyal ho ito ng gobyerno. Okay? At ito po ay katiwala talaga natin, kaibigan natin to. Hindi ho ako lolokohin ito. Sabi ko nga ako sa inyo, lokohin na ako ng mga jowa ko. Jowa ko. Grabe, ang dami nun. Banat ba ya? Pero ito, hindi man loloko sa akin to. Sabi ko sa inyo. At ito ay parte ho. At sigurado akong, confirm kong, ito ho ay alaga ho. Ito ay, hindi naman sa pero ito po ay ng iglesia po. Ngayon, ganire. Okay? Tinawagan ako nung gabi. As in, hindi ho ito tumatawag ng basta-basta. Okay? Hindi ho ito tumatawag ng basta-basta. Ito ho'y opisyal. Ito ho'y mataas ang posisyon sa gobyerno. At sabi nila Banat Bay, anuhin mo to ha? Ito hindi ho sa akin, hindi niya sinabi, Banat Bay, may chismis ako. Hindi ganun ha. Oy, Banat Bay, may impormasyon ako sa'yo. Ha? Baka gusto mong pag-usapan. Hindi ganun ang sabi sa akin ha. Lilinawin ko. Ha? Ang sabi sa akin, Banat Bay, tinawagan ako, kausap ako. Okay? Sabihin mo daw sa channel mo ganito. Yun ay hindi ho simple, yun ho'y utos. Utos ho yun. Hindi ho yun tipong, hoy, Banat Bay, may chismis ako sa'yo. O meron ako impormasyon, baka gusto mong pagkakitaan to, parang pinagkakakitaan ng ibang vlogger. Ganon. Hindi ganon. Hindi ganon ho. Sabi talaga, sabi ko, actually, noong una, hesitant pa ako. Bakit? Siyempre, alam mo naman pakikialaman ko yung mga ganyang bagay. Medyo, alam mo naman ng INC, medyo delicates, di ba? Hindi naman ako daga doon. So, hindi ko alam kung matutuwa ba sila kung sakasakali ko ilabas. Hindi ko, tinulugan ko ho. Walang biro. Kasi nga, mahirap eh. Noong umaga, nakatanggap ako ng ilang tawag. As in, ilang tawag, hindi lang o isa. Okay? At tapos, yun nga ho, pinaulit-ulit. Inaabangan yung live mo, ganto. Kailan ka daw mag-live? Kaya ako napalive noon. Ang linaw nung sinabi ko, ulit-ulit naman tayo eh. Di nung pagkaganyan, sabihin mo, okay, so sinasabi ko yun, sabi ko nga, di umano. Ito ang sinabi nung taga-iglesia ni Cristo. Di umano yun ha. Ito, tapos pinaliwanag ko nga ang importansya ng mga elemento ng mapayapang revolusyon. At sila naman hindi naman nila sinasabing lalaban sila sa gobyerno. Pakiintindi ho kasi. Ano ba? Hindi ho nila sinabing lalaban sila sa gobyerno. Sinasabi lang nila, tutol sila doon sa PI at sinabihan nila yung mga nila na wag pumirma. Ngayon, ganire, may mga nagsasabi, hoy, hindi totoo yan. Bakit? Wala naman sinabi sa amin eh. Alam mo, ang tanong ko lang doon, kailan ho ba kayo huling sumamba? Kasi meron akong tinanong kahapon INC, na kaibigan ko, sabi ko, may sinabi ba sa inyo? Kasi to confirm nga, ganun ako kino-confirm ko. Sabi niya, wala naman. Okay. Kailan ka ba huling sumamba? Kamot ulo Ganun kaya naman pala, hindi ka naman pala nagpupunta. Pangalan lang pala yun. Sorry ha. Pangalan lang pala yun sa'yo. Hindi ka pumupunta. Yun ang tapos may mga nag-message sa akin. Na mismong mga taga-iglesia kong kaibigan. Banat Bay, hindi ka masusunog kasi meron instruction sa amin na wag pumirma sa PI. Okay? Yun.
Kaya nga merong makikita dyan, sinasabi nila, yung iba kasi, duda ako dahil minsan, alam mo naman. Okay, eto. Ngayon, sabi nga nito, ba ikaw ang tinawagan dahil alam nila na solid Duterte supporter ka, ang tanong ba't hindi ka? Ay, wag na natin idama ibang tao. Malay ko, hindi ko alam. Wala ho ako alam dyan. At hindi ho ako tinawagan diretso ha, ng INC. Tumaan po sa opisyal na konektado sa kanila. At yung opisyal po, kaya nga po, sabi ni bakala ko ba ayaw mo sa chismis? Oo, ako sinasabi ko directly kung ano yung impormasyon na nakuha ko at kanino ko nakuha yun. At ngayon, pag sinabi ko sa inyo, sabi ko nga, di umano, ito'y galing sa ano, kayo ho mag-confirm. Yun ang sinabi ko, kaya nga sabi ko sa mga mainstream media, di ba, challenge ko sila. I-challenge ko nga daw, yun ang utos sa akin, i-challenge ko na kausapin yung spokesperson ng INC. Yun ang challenge natin, di ba? Oh, yun lang sa akin. Sabi ng iba, meron pang isang doon, isang tanso na nagsabing, hoy, banat ba, hindi totoo yan. Hindi nakikialam ang INC sa politika. Tapos may sumang-ayon pa. Yes, totoo yan. Siguro naman hindi ko na kailangan ipaliwanag pa dito. Kayo na lang kung makakapagsabi. Pambihira. Hindi ko sinasabing nakikialam ang iglesia, ha? Hindi. Define nakikialam. Yari ka sa akin. Huwag ako. Sa lahat ng kakausapin mo, gaguhin mo yung ibang mga vlogger. Pero ako hindi ka lulusot. Define nakikialam. Ang nakikialam ba nanggugulo sa gobyerno? O ang nakikialam ba ay ibig sabihin na hindi nagbibigay ng opinyon? Magkaiba yun. Okay? Kasi kung nagbibigay ng opinion, I think you all know, INC has made history. Okay? Na talaga naman sila ho ay nagbibigay ng kanilang kandidato the day before the election. Hindi ho pakikialam yun. Yun ay kanila hong karapatan bilang mga Pilipino, bilang leader ng kanilang organisasyon o kanilang paniniwala, na bigyan ng gabay ang kanila pong mga membro. So hindi mo pwedeng sabihin na nakikialam o hindi nakikialam. Okay? At saka hindi naman po ibig sabihin ng nakikialam ay masama na kaagad. Okay? Hindi ho ibig sabihin ganon. Ang ibig sabihin po nakikialam, dapat po tayong nakikialam sa gobyerno. Lahat po tayo. Whether ano pang relihiyon mo, yung responsibilidad na makialam sa politika sa gobyerno. Bakit? Tandaan ninyo, ang gobyerno ay tayo. Okay? Yang mga yan, opisyal. Nilagay natin para pamunuan tayo, pamunuan yung mga departamentong kailangan magsilbi para sa atin. Pero in a way, we are a government because tandaan ninyo, Article 1 ng ating konstitusyon. Ang taong bayan, diyan nang gagaling ang kapangyarihan ng bawat departamento sa ating gobyerno. Kaya part tayo. Hindi pwedeng sabihin natin, hindi ako makikialam dyan. Alam nyo, maraming namatay dahil sa hindi nakialam. Walang biro ito. Kasi nakikita mo na yung pagkakamali sa ating lipunan, nakita mo na yung pagkakamali sa gobyerno, tumahimik ka lang. Dahil sa pagtatahimik mo, maraming nagugutom dahil ninanakaw ng mga congressman ng ating pera. Maraming napapatay dahil hinahayaan natin yung mga tao na nasa gobyerno na abusuhin ng kapangyarihan dahil sa hindi mo pakikialam. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Ang mga hindi lang nakikialam ay yung alam mo na, pinatahimik ng salapi. Tama, mali?
Yan ang hirap sa atin eh. Oh. Bago nyo po kung alam nyo, eto lang, sasabihin ko lang sa mga nakikinig dito ha. Ako po ang isang taong hindi ho naniniwala agad-agad. Asahan nyo po yan. Sabi ko nga sa inyo, I question everything. Iyan ang isang bagay na akin pong ugali since bata pa po ako. I question everything. I am a Berean. Alam niyo yung Berean? Google nyo. Hindi ako yung basta kinalakihan ko, pinaniniwalaan ko na hindi ho ganun. At pag nabalitaan ko, kahit ba kaibigan ko yung nagbalita sa akin, at kahit alam kong meron talaga, hindi ko yun, hindi ako ganun. Ang ginagawa ko, pag may nakuha akong impormasyon, kinukonfirm ko sa ibang tao. Inaalam ko sa ibang tao. Sinisigurado ko. Kasi delicates eh. Delicates talaga. Yun ang sa akin. Kaya maaasahan nyo po na dito sa channel na to bawal ho ang chismis at fake news. Okay? Siguro naman settle na ho yun. May uulit pa rin dyan. Tutuktukan ko na talaga pag umulit-ulit pa. Alam mo, magpalit kasi kayo ng processor eh. Hanggang ngayon, Celeron pa rin eh. Huwag na paulit-ulit. Gamit naman ng ano. Ano bang magandang vitamins para sa mga paulit-ulit na tao? Kalma. Ulit-ulit. Oo nga. Ulit-ulit! Okay, anyway, eto, panoorin nyo. Alam mo, etong isang araw, di ba, na-booking ni Amy Marcos, etong AKAP. Okay, etong AKAP. Ano ho ba ito? Basta, ayuda. Ang dami nilang pautot eh. Iba-iba pa pangalan. AKAP, tulong sa mamamayan. Okay, alam nyo ho ba? Ito, ikikwento ko lang ho ito. Alam nyo ho ba na saan nagsimula yung AKAP na yan? Ang AKAP na yan ay nanggaling po yan sa DOLE. Binalita po sa akin, kinuwento sa akin ng isang opisyal ito, ikikwento ko sa inyo. Kayo hong humusga. Which is totoo naman. As a matter of fact, ginamit nga po ito nung panahon ng pandemya, yung AKAP. Okay? At itong AKAP nga na ito, sandali, papakita ko lang. Ay, naku po, sandali. Ay, maraming salamat. Lenny Garcia, thank you. Ito. Sabi dito, ayan. DOLE yan. Abot kamay ang pagtulong for OFW. DOLE AKAP. Yun po ang pangalan nun. Nasa DOLE po yan. Ito siste, ginamit po yan sa OFW nung panahon ng pandemya. Ngayon, ang tanong, bakit inilipat ito sa DSWD? Alam nyo kung bakit? Ito lang kasimple. Sabi sa akin ng opisyal na nandoon sa DOLE, kinuwento sa akin, alam mo ba, Banat, di ba nabanggit nyo yung AKAP? So sabi niya, alam mo ba sa programa namin yan dito sa DOLE? At alam mo bakit nilipat yan? Kasi mas madaling kuhanan ng pera ng mga congressman yan pag DSWD. Mas madaling i-justify. Kasi dito sa DOLE, yung AKAP, kailangan i-justify na work-related. At alam nila na may board dito na titingin kung tama bang work-related ang pagpupuntahan nitong AKAP. Okay? Ngayon, sinabi niya, diyan sa DSWD, parang binaba yung criteria. Although still about mga kinapos sa pera pagdating sa sahod, but still, naging ayuda ang dating. Ibig sabihin, anyone na desisyonan ng DSWD, okay? Sabihin na natin, yung totoo, hindi naman talaga DSWD nagdi-decide niyan. Na nagdi-decide niyan yung mga congressman. Inaalat ho yan doon sa kahit sinong kababayan natin na kulang. Unlike sa DOLE, medyo merong legalities na dadaanan. Yun ang kwento sa akin. Kaya nga, alam nyo, ito yung isang bagay na kahit ipilit na paikot-ikutin ng gobyernong ito, lalong-lalo na itong kamera, ang katotohanan, lalabas at lalabas. Kasi, alam nyo, Yaguchi Aika, salamat po.
naikwento ko naman po sa inyo, di ba? Naikwento ko naman sa inyo na ganyan ang siste sa Congress. Meron silang mga allotted na budget sa DPWH, dito sa DSWD. Pag inutos siya ng speaker, eto, meron tayo dito, dito natin dalhin yung pera. Dito tayo, hindi ko kukunin ng yun, ng congressman o ng speaker. Pupunta lang siya doon. Mamimigay siya. Or particular, baka naman hindi lang mamigay doon. Baka mamigay po sa yung mga congressman po, yung mga tauhan niya. Pirma kayo dito. Ito yung akap nyo. Yung pala, naku po, patay tayo dyan. Ibang akap pala yun. Di ba? Ay, nako. Anyway, ito, panoorin natin tong akap na to, itong sinasabi ng akap na to. Daw bahira ng mali sa programang AKAP ng DSWD. Yan ang pakiusap ng isang kongresista sa gitna ng paratang ni Senadora Amy Marcos na balak daw gastusin ang pondo nito para sa People's Initiative. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Ayaw pa rin paawat sa patutsadahan ang ilang kongresista at si Senator Amy Karen Marcos. May, salamat po. Ang pinagtatalunan nila ngayon ang 26.7 billion pesos na pondo para sa AKAP o Ayuda sa Kapos ang Kita program ng Department of Social Welfare and Development. Paratang ni Amy, gagamitin daw yung panggasto sa paglikom ng pirma sa People's Initiative. Wala namang masama sa ayuda, pero wag naman yung ayudang labo-labo, ayudang papirma. Wag naman gano'n. Buwelta riyan ni House Deputy Speaker David Suarez. But wag na wag po natin lalagyan ng mali siya ang isang napakagandang programa na pakikinabangan ng milyong-milyong Pilipino. Yan. Yan ang mga panalo, di ba? Mga milyong-milyong Pilipino ang tatanggap ng tulong na ito. Sino inuto mo? Sinong niloko mo, Kong? Maaaring sila nga ang tatanggap, pero ang tanong, paano nila matatanggap? Pag pirma? Kung naman, di tayo na lang, naglolokohan pa. Ang hindi ko nga, ito sa totoo lang, hindi ko nga maintindihan Todo tanggol ng Congress. Bakit? Kayo ba ang magbibigay ng akap? Halatang-halata Guilty kayo? Guilty? Hindi, di ba? Kayo yung masyadong defensive dyan sa akap Hayaan nyo DSWD dyan. Kung talagang wala kayong kinalaman, ituro nyo sa kanila kasi bahala sila may yan Programa nila yan Ay bakit kayo nagtatanggol? Kayo na ba sekretary ng DSWD? Alam nyo kung bakit. Dahil nga dun sa text na kumalat. Isipin nyo to Isipin nyo, isaksak nyo sa kokote ninyo. Bakit hindi nila pinasisinungalingan yung text? Napunta na tayo dun sa akap. Remember, may binasang text si Senator Amy. Bakit hindi niya na pinapasinungalingan? Hindi totoo yan. Na kailangan pa dumaan kay speaker. May text po kasi, para sa hindi mo may alam nung text po, may text po kasi na binasa si Senator Amy, sinasabi na ang distribution nitong akap na ito, manggagaling ang desisyon kay speaker. Okay? Nakuha ni Senator Amy yun. Kaya nga naungkat yung akap. Ngayon, ang todo-todo depensa ang congressman kung para saan yung akap. Tama, mali. Magnani mo, salamat po. Depensa sila, hindi ang akap ganito, hindi ang akap ganito. Bakit? Pumirma ka naman ba? Ang dami niyang depensa. Ang tanong, bakit? Bakit hindi nyo sagutin kung totoo yung text na natanggap ni Senator Amy? Kung hindi, naku po, patay tayo dyan. Alam nyo kung bakit? Ba't hindi ma-deny? Alam nyo, kasi nga
malamang may ebidensya. Pwedeng ipakita ni Senator Amy, ito yung number. Sino to? Stop ni ganito to eh. Tama, mali. Di ba? As simple as that. A simple denial would do. May naalala tuloy ako. Segue tayo ng kapiraso. Yung hindi niya ma-deny na tinext niya si Bagong Lipunan para banatan ako. Di ba yun ang sabi ni Budo Lipunan? Tinext ako. Kanina ba nanggaling yung feed? Na para, kasi sinasabi daw ni Pebbles Talakera na hindi ayaw makialam ni Maharlika. Pero ang sabi naman ni Bagong Lipunan, sa kanya nanggaling yung text na mga pinakita ko dito Ibig sabihin, sang-ayon siya na banatan ko si Banat Bay, something like that. Yun ang sinabi niya. Pasagutin niyo si Maharlika. Ano sagot ni Maharlika? Nga. Bakit? Kasi pag itinanggi niya, pwedeng ipakita ngayon ni Budo Lipunan yung text sa kanya. Tama, mali. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ang kasinungalingan, mabubuking at mabugbuking yan. Kahit saan mo itago yan. Ang tae, itago mo sa ilalim ng kama. Subukan nyo. Itae, lagay mo sa refrigerator. Sabi nito ni AD Baby Pink, pick your battles. This is my battle. My battle is against sinungaling. My battle is against chismis. My battle is against fake news. Ikaw, Eddie, what's your battle? Mineral battle? This is my battle. My battle is against fake news. Against people na nagsisinungaling sa inyo. That includes the government officials, bloggers, kahit artista pa. Yun ang battle ko. Kayo, anong battle nyo? Ha? Hennessy? Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Wag ako, ha? Wag ako. Tuloy natin to. Programang AKAP ay para sa mga mahihirap na Pilipinong may trabaho naman pero hindi talaga sapat. Giit ng senadora, isiningit ng Kamara ang bilyon-bilyong pisong pondo ng AKAP, saka ginamit ang e-signature ng mga senador. Pirmado kasi ni Amy ang 2024 General Appropriations Act kung saan malinaw na nakasaad ang halaga ng AKAP funds. Kinukuha yung aming mga e-signature, tapos sila na naglalapat dun sa final version. Hindi ko naman alam na kung ano yung insertion, magtitiwala kami na wala namang kalokohan. Sagot naman ni House Senior Deputy Speaker Dong Gonzales. Pinag-usapan sa bicameral conference ang tungkol sa 26.7 billion pesos na pondo. Baka kaya hindi ito alam ng senadora ay dahil absent siya. Yun! Yun ang problema. Pala absent ka pala. Senator Amy, yan ang problema sa'yo. Ha? Pala absent ka, tapos magagalit ka. Bakit may project tayo? Bakit yung pinasa yung project natin? Diba? Naalala nyo na yung mga kaklase nyong ganyan. Yung aral kayo ng aral tuwing mayroong group meeting. O meeting kayo ng meeting. Tapos yung kaya kaklase nyong wala doon dahil nagbubulakbol, kung saan-saan nagpupunta. Habang kayo, yung grupo nyo nagmi-meeting, nung pinasa nun niya, magagalit siya. Bakit ganito laman ito? Bakit ganito ang laman ng project na to? Ha? Bakit? Bakit mali-mali ito? Ay, gaga ka. Absent ka eh. Hindi si Madam Amy sinabihan ko ng gaga. Linawin ko lang, ha? Yung kagrupo.
Kagrupong wala sa group project, ayun, nagyoyosi doon sa likod ng gym. Hindi kasi ganun yung mga wala sa group meeting. O di ba? Nagyoyosis doon sa likod ng gym. Anak ng animal yan. Tapos nung ipinasa mo, galit na galit. O kaya tuloy, di lang ang nakuha nating grade dito sa project natin. Ang tatanga ninyo. Mali-mali itong inilagay nyo. Bakit may ganito? Pero nung nagmi-meeting, absent ang animal. Di ba? Ganun daw, di umano si Amy. Baka kaya niya hindi alam kasi pala absent. Yari ka dito. Alam mo, Amy, ibabalik ko sa iyo yung sinabi nung isa dito. Pick your battles. Is it mineral battles? Is it tequila battles? O champagne na sobrang mahal sa Japan? Grabe yung champagne sa Japan. Nabudol ako dyan. Kasi yung champagne dito, alam mo yung champagne? Na juice lang na nilagyan ng sparkling? Dito, magkano lang yun? Yung 10,000 mo, okay na yun. Mamahali na yun. Pogi ka na dito. Hindi, totoo. Pogi ka na dito eh. Sa ganung champagne eh. O eto si Banat Bay sa Japan. Gustong pa-impress dun sa... Hindi sa babae ha. Nagpa-impress ako dun sa hapong kong kaibigang Sacho. Sabi ko, bigyan mo kami ng champagne! Ayop talaga walang biro. Pasok ngayon yung mga babae doon na naka-ek shorts. May daladalang champagne. Woo! Para binabanatan habang nagdaladala yung champagne. Hindi ganoon talaga sila magsalita eh. Diba? O di sabi ko, wow! Special tong kaibigan ko. Sabi ko doon sa hapon, kala mo kaya man libre. Libre ko, sagot ko tong champagne. Singilan na, Brad. Napalabas ako ng credit card. Hindi kasa yung cash ko. Hayop yan. Hindi ko na talaga uulitin yun. Yabang mo kasi ba? Hindi naman sa mayabang ako. Gusto ko lang kasi talagang, alam mo, tulungan yung, pasabihin ko lang na sa kanya doon sa hapong kong kaibigan na hindi porket Pilipino, palibre. Kasi tayo mga Pilipino, hilig natin sa palibre. Tama, mali. Di ba? Yung pinagdala niya sa akin, first class pala yun. As in, sabi niya nga, alam mo ba itong lugar na to? Class A to. Class AAA ang definition niya. Di pagpasok ko ng ganyan. Bonggang-bongga. Party-party. Mga sige. Pagtating nung bill sa akin, tangin na champagne to. Hayop. 120,000 yen. Sabi ko talaga, alam mo ito walang biro ito. First time mong matulala, nung pagkita mo nung bill, champagne pa lang yun ha. Siyempre, medyo, alam mo yun, hindi ko kasama sa budget yun. Di ba? Ba't pa tayo napunta dito sa champagne? Ito na. Ito. Pag-usapan naman natin itong, tuloy natin to. Sige, tuloy natin. Kasi itong pala absent na to eh. Actually, for our 2 consecutive meetings, basically, hindi ko nakita si Senator Marcos kasi nandun ako. Palagay ko, kaya hindi niya alam kasi wala dun siya sa BICAM conference ko. Kung hindi po kayo sumasang-ayon sa bicameral report, Ito masyadong epal to, no? Tanggalin na nga natin to. Sorry. Ilang comment ko sa'yo, Brad. Masyado kang epal. Halatang yung pag-sip-sip mo. Minerva, okay. Salamat pa. Anyway, yun na nga po yung nangyari, di ba? Yun na nga po yung nangyari na kaya daw nakalusot yan, pala absent daw itong si Senator Amy. Tapos may nakita nga ho tayong ayan, ito ho yung sagaa. Ibig sabihin yung sa ating budget
O, ayan. O. Ito po yung budget. Nakasulat naman po pala. Ayan, nakasulat naman po pala. O, yung ayuda sa kapos kita, program, bla bla bla. Tapos, ayan po yung mga pirma sa gilid. Okay? Ngayon, ang palusot ni Senator Amy, baka naman electronic signature. Sabi niya, electronic signature daw yan. May punto naman siya doon. Oh. Ayan, oh, mukha nga kasi nakalinya. Kasi kung ayan ay talagang manually sinign, kung saan-saan ang pirma niyan, di ba? So, kaya yan nasa gilid kasi electric signature yan. Okay, given. Oh. Pero ibig bang sabihin nun, hindi nyo babasahin? Ito pa yung pirma. Oh. Sabihin na natin electric ano yan, signature, yung sinasabing palusot ni Amy. Oh, ayan yung pirma niya. Oh. Oh, ayan si Senator Bato din. Isa ding hindi niya alam to, si Akap. Parang gustong akapin yung taga DSWD. Hindi, biro lang ba to, ha? Umayos kasi minsan. Oh. Susi Dila, salamat po. Oh, anyway, ayan o yung pirma nila. Ngayon, ang kanilang palusot, baka naman electronic signature lang. Okay? Sa akin naman, paulit-ulit ko sinasabi, kahit ba electric signature yan, maybe the reason for electric signature is, alam mo yun, para maayos, di ba? Mabilis. Okay? But it doesn't mean, hindi mo pipirmahan. Ay, hindi mo babasahin. Sorry, ha. Kasi ito, halimbawa, etong iba, may mga hindi pumirma. Oh. Bakit? Hindi natin alam. Pero maybe they're still reading before nila pirmahan. O maybe pinababasa muna nila sa mga abogado nila bago nila pirmahan. So yun po yung sinasabi natin. Susi, maraming salamat po. Yun po ang ating sinasabi na sana basahin mo. Tapos alam nyo, meron sa akin kumausap. Ito, sabi lang sa akin, ito opinion lang naman niya. Okay? Opinion lang naman po ito. O, baka gusto nyo ring magbigay ng inyong opinion o maaring sang-ayunan o maaring mag-disagree kayo. Pero ang sabi niya, hindi kaya sangkot din si Senator Amy sa AKAP program. Anong ibig sabihin ng sangkot? Sangkot in a sense, alam naman niya talaga at umagri naman talaga siya. Kaya lang, nung panahon na ng bigayan, ibig sabihin yung allotment sa mga departamento, wala siya. Hindi natin alam kung anong dahilan, kung sino nagmanipula, o kung sino man ang nagdidesisyon, hindi natin alam. Pero as far as I know, executive branch po din yan. Oh. So kahit masabi natin si Senate President ang nagdi-decide for them bilang Senate President, kasi Senador si Amy, hindi kaya nautusan na wag ibigyan ng allotment yan si Amy. Ibig sabihin, in other words, hindi natin alam, ha. Ito yung opinion lamang nung kaibigan ko na nag-a-analyze din ng mga bagay-bagay na nangyayari. Sabi niya, hindi lang siya nabigyan. Hindi lang siya nabigyan ng allotment. O in other words, hindi niya magagamit yung AKAP. Kaya binanata na niya. Tapos, since shoot ito doon sa kwento ng PI na pinaglalaban niya, ginamit niya na ngayon ito. Yun lang ang sabi sa akin. What do you think? Sabi ko, pwede. Pero, hindi ako sure. Oh. Baka nagkaunsehan sa atiyan kaya pumiyok. Alam mo, nangyayari yan. Yung sa mga pulis na nag-uunsehan ng pagdating sa mga nakokolekta nila. Yung pulis ko na rin, di ba? Meron silang mga, hindi ho lahat ng pulis, ha? Marami ho matitinong pulis. Pero may mga pulis talaga na, gangster ang datingan. Yung nagkakaroon ng koleksyon sa mga clubs. Tapos hati-hati sila. Okay? Siguro merong hindi nabigyan o kulang. O feeling niya, iniloloko siya ng mga kasama niya. Siya yung nagsumbong sa taas. Diba? Pwedeng ganun eh. Tama, mali. Pwedeng ganun eh. Siya yung pumiyok kasi, since niloloko nyo pala ako wala na. Talo-talo na tayo. Hindi na talo-talo na tayo dahil niloko nyo naman ako. Sumbong ko na kayo.
Pwedeng ganun. Posible ho. Hindi ko sinasabing ganun na nangyari kay Senator Amy. Pero yun ho yung sinabing opinion na sa akin na timbangin ninyo. Timbangin ninyo kung sa tingin ninyo ba ay totoo yun? Na pwede ho ba yun? Na baka naman kaya lang nag-iingay ito si Senator Amy aside from it will serve her for her re-election sa darating na 2025 or baka naman talagang hindi niya magamit yung akap. Kasi tandaan niyo, di ba? Pinakita natin isang araw. Naalala niyo? Sino nakalala dito? O, kung naalala niyo, wag nang paulit-ulit. joke lang. Hindi naalala niyo? Naalala niyo nung kinuwento ko sa inyo, pinakita ko yung picture, ang plastic mo, Senator Amy, ikaw din pala, namimigay ka ng mga galing sa DSWD. Di ba? Namimigay ka ng ayuda galing sa DSWD tapos ikaw ang papel-papel sa stage. Tama, mali? O, di ba? O. Yan, tanong. Ito, tanong. Bakit ginagawa mo yun noon? Ngayon, hindi mo na magawa. Hindi kaya dahil doon ang dahilan? Kayo na ho mag-isip. Di ba? Alam mo kaya nga dapat sa Pilipinas, pag ako talaga naging congressman, magpasa ako ng batas, bawal na sumama ang politiko sa pamimigay ng DSWD at saka ng DOLE. Baka pinigilan ng hipag niya si Lisa Smugs. Yung mga lingwaheng ganyan, no? Panjolog sa puta. Lisa Smugs? Baka sa tingin ko nga Spencer. Ano si Spencer? Ang daming alam nito ni Spencer. Sinare ko nga yung kanyang video eh. Kasi ang trip niyang banatan ngayon si Budol Lipunan eh. Iyak tayo tuloy si Budol Lipunan, naglabas. Alam mo, pag si Budol Lipunan napiko, naglalabas siya ng dokumento. Ito oh. Nay? Ano ba si Nay? Saka? Hello to nanay. Shout out. Hindi totoo naman eh, di ba? Anyway, sana pagka nagkaroon ng pagkakataon, sabihan natin yung mga congressman. Uy, pwede ba magawa kayo ng batas na bawal nang mamigay ang mga politiko sa stage? Elected official. Para klaro. Elected official. Ano yon? Mga mayor, vice mayor, except siyempre yung yung pinuno ng DSWD. Hindi mo naman pwedeng hindi kasama yun. Sekretary yun, siyempre. So ang pwede lang yung secretary. Yun lang. Ano sa tingin nyo? Maganda yun, di ba? Pustahan tayo. Biglang mababawasan ng pamimigay. Pag ginawa yun, di ba? Ay, nako, grabe. Wawa yun. Anyway, ayun na nga. Ito pa. Gusto ko lang ganito to. Maganda itong topic. Actually, tinapik ito ni ni Jojo. Meron kasi isang topic. Ito. Pa yung mga unfair treatment, parang selective. Ito kasi yung medyo ibibilisan na lang natin kasi maglalamyerda pa ako. Ito yung time na si Topacio po ay nagrereklamo nga kasi ayaw payagan na umattend si Tebes, 'di ba ho? Sa pagdinig through video call. Alam mo, nung pinanonood ko ito, si Jojo, maganda yung yung pag-analyze niya ng mga bagay-bagay patungkol ho dito. At ito na nga yung sinabi niya na bakit nung panahon na wala na si Tebes, yung nasipa na nila si Tebes, biglang hindi na sila naging stricto. May mga witness, may mga witness, merong mga
kahit nga ho yung mismong sangkot, pinapa-zoom na nila. Pumapayag na silang i-zoom. 'Di ba? Sino yan? Pogi naman yan. Si Boss Jojo yan. Yan ang pinaka matinik sa Hong Kong. Bakit matinik? Kita mo, walang taba. Puro tinik. Jojo. Pero lang Jojo. Ayan ang pinaka... Pagka ano nyo yan sa Hong Kong, wag kayong titingin pag kininditaran kayo yan. Yari kayo. Ha? Hindi, ang ganda nga sinabi mo, Jo, na di ba, kahit to yung mismong witness o di kaya yung sangkot, pinapayagan na nilang mag-zoom ngayon. Alam mo, mapapaisip ka talaga bakit gano'n na nangyari sa Senado? Dati, galit na galit sila. Ang pinakamaingay dyan, si Ontiveros, di ba? Si Ontiveros, feeling ko kursunada ni Ontiveros si Tebes Feeling ko lang. Gusto niyang pumunta dun Tebes, ako naman. Oh, di ba? Malay nyo. Chel Fruelda, salamat po. Hindi, baka lang kursunada niya. Kasi nga papunta siya ng papunta. Ngayon, merong witness, meron pang taga-DepEd na di umano, naakusahan. Pero hindi niya pinapapunta, hinahayaan lang niya sa Zoom. Bakit kaya? Di ba? Yun ang tanong doon. Bakit kaya ginaganon na ng Senado ngayon? Kaya ako mismo na-disappoint. Honestly, di ba sinabi ko na ng isang araw pa yan? Itong mga senador na to parang nawala na ng bayag. Ilan na lang ang may bayag dyan. Hindi. May bayag pala, walang utak. Sensya na. Magkaiba pala yun, ha? Totoo naman di ba? Kasi meron dyan matatapang, meron dyan palasigaw, meron dyan ang daming statement na binabasa, pero walang utak. Bakit kanyo? Puro papogi. Yun ang totoo. Puro sila, instead na gawan mo ng karampatang aksyon. Kasi si Oñate, right there and there, talagang sinungaling. Natataranta na nga, siguro naihina. Hindi ako sure pero parang naihina yun Sa palda. Sa pants niya. Harap-harapan na nagsinungaling. Una, sinabi niya, hindi pumunta. Hindi kami nagkita. Tapos yung pala, nagsasabahay siya. Ano ginawa? Wala lang. Di ba dapat i-contempt na yun? Kasi nagsisinungaling. Pangalawa, yung isa pang abogado naman, nadulas din. Alam mo yung lantarang nilolo, tinatawanan lang. Si Bato, tumawa lang. I mean, anong klaseng meron tayong senador ngayon? Kung puro ganyan lang, tawa ng tawa. Parang naglulukuhan na lang tayo sa Senado. Pagka ganyan, takbo na ako. Takbo na si Jojo, takbo na si Spencer. Takbo na tayo. Takbuhan na natin yung may mga utang sa atin. Chop lang. Walang utang ha. Sasabihin na naman ni Budo Lipon. Tingnan nyo na. Sabi ni Banat, bay, may utang. Hindi, tanga ka lang talaga. Netfali, Merafin, maraming salamat po. Thank you very much. Di ba? Pambira, oo. Anyway, ito. Pakita ko lang ng bahagya. Nagpamasahe, ginamit nga nila eroplano ng taong bayan. Tayo ang naggasolina doon. Tapos sabi niya, unfair kasi yung mga kasama namin nagpamasahe. Ginamit nila yung eroplano ng taong bayan, pati yung gasolina, ginamit nila. Pero yung mga taga-kabila, yung kasama ni, kumbaga taga-kabila like si Miss Colleen Pipino, hindi naman nila sinama dyan sa eroplano yan. I-tax natin yan. So dapat lahat dyan kasama, whether on this side or on this side, dapat kasama. Di nung nagngingit-ngit sa iyak, itong si Mayor Janice Digamo, biglang umiba ang timpla ni Senator Bato. At yan, nagtulong-tulong sila, Riza Ontiveros. Yan. Yan yung sinasabi. Hindi ko alam kung nadala ba ho sila doon sa pag-iyak-iyak ni off-shoulder. Di ba? Ay nako. Anyway, panoorin nyo yan. Napakaganda po ng paliwanag ho ni Jojo dyan. Panoorin nyo ha. Alam nyo, panoorin nyo yung may mga utak na vlogger. Huwag na ho kayo nanonood sa puro chismis. Sorry huwag na ho kayo manood sa puro chismis.
Panoorin niyo yan si Jojo, yan si Spencer, di ba? Kasi pag yan, nagchismis, ay, maniwala kayo sa akin, magiging topic ko sila dito. Pag gumawa ng mga chismis yan, hindi, kahit kaibigan po natin yan, itututulan natin pag nag-imbento sila ng chismis, di ba? Pero pag nagkwento naman po kasi sila, even if they tell something na about somebody, inaano nila, pinuprove nila bakit totoo to. They justify it, di ba? Hindi yung basta lang. Kasi nakakairita na ngayon sa social media, basta maka-accuse lang. Accuse ng accuse, di ba? Parang ganun eh. A-accuse ng ganito, a-accuse ng... Uy, by the way, Spencer, di ba nandito ka sa Pilipinas? Ikaw lang, Jojo, wala? Inimbitahan pala tayo ni Yorme doon sa kain tayo doon sa sa bagong nilang restaurant. Meron daw doon yung yung tinanong ko, boss, ano ba pagkain dyan? Baka naman mahal ang mga pagkain dyan. Oh, tayo pala magbabayad Tayo magbabayad, hindi si Yorme Linawin ko. Yung yung tumbong ba yun? Yung lahat ng mga binibenta daw sa Quiapo, yung mga anik-anik doon. Oh, dinala daw doon. Kung hindi ka makapunta ng Quiapo at social ka, BGC ka, dito tayo. Social talaga. Si Spencer, magkasama kayo. Wala pala kayo eh. Uwi kayo dito kung talagang para sa bayan kayo. Uwi kayo dito, kain tayo. Ganun. Kung para sa bayan. Uwi kayo dito, kain tayo. Sama-sama tayo kumain dito. Sama-sama tayong itreten nila. Ano kayo ng weten? Tumakbo kayo dyan, Daya nyo, kami lang umaharap sa panganib. Ubus na pera ko. Kayo, takbo kayo ng takbo, Anyway, Madam Regina, sige po. Alam mo, pinayuhan nga ako ng tatay ko. Sabi, ba't di ka muna pupunta ng Japan? Kahit isang buwan lang, parang na-tempt tuloy ako. Japan! Punta ka muna na iba, Thailand. Ay, hindi na, sabi ko. Ayoko na mainit. Maganda naman yung Thailand, pero mainit. Ayoko rin sa Singapore, mainit din. Gusto ko talaga yung malamig. Kasi malamig na nga yung ko Yung, babagayan ko na, di ba? Malamig na nga ang pag-ibig ko Bagayan na natin, para pare-parehong anyway, Jojo uwi kayo dito Boss Dada, bigyan mo ang pamasahe si Jojo. Tsaka si Spencer. Tapos, bigyan mo ang pamasahe yan. Madali mo, magkano lang pamasahe? May piso per ngayon, di ba? Piso pwede na yun, di ba? Anyway, ito pa. Panoorin natin to. Good news to, gusto ko to. Alam mo, natuwa ako dito, promise. Kasado na ang pagsasapribado ng NAIA para iangat ito bilang world-class na airport. Pero nangangambang mawalan ng trabaho ang mga empleyado at ang posibleng epekto nito sa pamasahe. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Minsang binansagang worst airport sa buong mundo ang Ninoy Aquino International Airport. Kahit nga ang mga balikbayang nakausap namin, hindi maiwasang maikumpara ang NAIA sa mga airport ng mga bansang napuntahan nila. When it comes sa space, mas malawak talaga yung sa Hong Kong. Then yung sa mga CRs nila, magaganda and most improved talaga siya. Sa San Francisco, di ba, mas modern. Tsaka mabilis, of course, yung Wi-Fi. Pero nalalapit na raw na Alam mo, yan ang isang bagay na nakakalungkot, It will really open your eyes. Lalo na po pag kayo po nasa ibang bansa kayo. Di ba? Pag nasa ibang bansa kayo, pagpunta nyo ng airport, sa katunayan, mas masarap ngang pumunta na mas maaga sa airport, Kami, ginagawa namin yun. Dito sa Pilipinas, required ka lang talaga pumunta na maaga. Kasi sa sobrang haba ng pila, 4 hours, di ba? Pero hindi ka nag-enjoy. Hindi, nag-enjoy ka kung naka-lounge ka, okay naman yun. Pero iba pa rin kasi yung yung hari pupunta ka sa Hong Kong, Japan, Korea. Ay, grabe ang ganda ng airport ng Korea. One time nakapunta ako diyan bago pumunta ng basta somewhere. Pumunta ako diyan. Ay, grabe ang ganda ng airport nila, ang laki-laki. Sa Japan naman, lahat nakabendo. Pati PSP, mga nakabendo. Kulang na lang doon, pati babae nakabendo. De, joke lang Si Jojo kasi, pag nakikita yung pagmumukha ni Jojo, pang macho dancer Ay na, ko.
Hindi, kulang na lang doon. Mga macho dancer, BBNP. Tapos pag pindot mo, malalaglag siya. Sa Hong Kong, ang ganda nung, di ba, ang lawak-lawak. Para talagang, tapos ang sarap pa ng pagkain. Di ba? Sa Hong Kong. Grabe ho. Hindi, walang biro Tuwing kami nagpupunta ni Mocha dyan sa Hong Kong, inaagahan talaga namin kasi, di ba, parang may tatawid pa na mahaba doon. Kasi ang sarap po ng pagkain dyan. Chinese. Siyempre, Hong Kong Ano ang Pilipino food dyan? Hindi, masarap po talaga. Di ba? Yun talaga ang katunayan na dyan. Kaya nga nakakatuwa ho ito. Dahil, tingnan naman ang itsura ng airport natin. Traffic na nga sa EDSA, traffic pa sa loob ng airport. Diba? Tapos, parang mga sanggano, mga tao, mga security dyan. Hindi ko alam airport police, yung mga nagbabantay sa mga screening, bakit parang mga sanggano kayo? Hindi, nagtatanong lang ako. Galing po ba kayo sa kanto? Pinulot ho ba kayo doon? At nilagay kayo dyan bigla? Ako nagtatanong lang naman Hindi naman sa binabanatang kayo, pero pwede ho bang lagyan natin ng professionalism minsan? Kasi kayo ang unang humaharap sa mga tao. Papaturista. Alam niyo yung di ba, ano ho ba ang ugaling meron tayo mga Pilipino? Tayo yung masiyahin. Tayo yung very, di ba, may tinatawag nga sa atin na tayo talaga yung hospitable. Yung talagang tuwan-tuwa. Pero yun dyan parang... Kanin to? Ngayon to? Ngayon sa'yo? Bakit bukas? Hindi lang o lalaking ganyan Lalo-lalo na babae. Mga babae dyan sa... Ewan ko nga, insecure ba yung mga babae dyan sa Tanungin ko lang kayo, sana makarating sa inyo to mga animal kayo, mga masusungit na mga babae dyan. Porket babaeng maganda ang dumaan, kailangan nyo talagang sungitan? Insecure kayo? O baka yung jowa ninyo pinagpapalit kayo sa mga magagandang babae? Tanong ko lang. Hindi minsan ganun Na-experience namin yan Pag sa iba, mabait. Nung nakita na yung mga kagos, nagsungit na si ate. Tapos tinataktak lang yung parang, buksan mo yan, sandali. Ganyan yan meron yan may pantaktak sila. Buksan mo yan. Ito yung bag mo. Ganun di ba? Walang walang professionalism, walang ethics na Hindi po ba pwedeng sabihin, ma'am, pwede po buksan po natin. Di ba? Dapat sa mga pumunta sa Japan Hindi kasi sa Japan talaga, di ba? Lahat na lang may... Tatawid ka na nga lang, gaganon pa. Tatawid Pag pinatawid ka. Sa atin, ewan ko. Parang mga sanggano. Kaya talaga ako, nag-aabang talaga ako kasi mag-iiskandalo ko. Pag lalaki ng ganun sa akin. Tapos biglang hinawakan yun. Ay! Gaganon ako. Bakit? Nag-aabang talaga ako Kapag ginanon ako, tapos binaganon niya. Ay! Ganun. Alam mo, walang biro. Minsan nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Uya. Yung pala punto niya dito yung pala yun. Gusto palang pa-kap-kap. Ay, nako. Magbago yan. Formal nang inanunsyo ng Department of Transportation na ang consortium ng San Miguel Corporation at SAP & Company ang nanalo sa bidding para sa pagsasapribado ng operasyon ng NAIA. We do need a participation of the private sector. It's about time that we should try to... Ayan. May punto si Mark John Din. Sa kapwa Pilipino lang naman nila ginagawa yan. Pero pag foreigner, sweet at magalang sila. Correct. Pero kulang. Sa Pilipinong squatter lang nila ginagawa yan. Sa Pilipinong mukhang dukha lang nila ginagawa yan. Pero pag nakabarong ka,
Ay, magandang gabi, sir. Pag naka-Amerikana ka, good evening, sir. Pero kung naka-sandals ka lang, parang nautusan ng bumili ng suka tapos pumasok ka ng airport. Naku po, maniwala ka. Ang kap-kap niyan. Hanggang puwitan. Kulang na lang. Nakabili ka ng ticket? Papasok ka talaga? Sure ka? Anong ticket mo? Baka naman mamasyal ka lang dito. Magpapalamig ka. O, di ba? Tama, lalo na nakapagbayad ng travel tax sa Terminal 3, nakasimangot po. Ay, correct kayo dyan. To think and modernize this airport. Makakatulong nila sa pagpapaganda ng paliparan Hindi, ng alam mo. International Airport Corporation. Alam mo, ang lalong-lalo na pag ang sama ng tingin nila pagka OFW. Kaya nabibwisit talaga ako eh. Nabibwisit ako sa mga ganyan eh. Ayun ko, naiinis ako kasi wala, bas nakakabwisit lang. Ng operator ng Incheon Airport sa South Korea, napili ang San Miguel dahil sila ang may pinakamataas na bid. Handa itong magbigay ng 82% ng kita nito sa gobyerno. Sa kabuuan, sa loob ng 25 taon, 900 billion pesos ang posibleng kitain ng gobyerno. Katumbas yan ng 36 billion pesos kada taon. Mas malaki ito kaysa sa mahigit 1 billion. Alam mo kung ba't ko nasabi to? Kasi nung mga panahon na si Mocha opisyal ng gobyerno, pag nakakasama ko sa airport, mabait eh. Mabait yung mga tao doon. Ay, ma'am, good evening po, ma'am. Alam mo, hindi ako natutuwa doon na parang VIP ang dating ng isa, porket opisyal. Hindi ako natutuwa na ganito turing nila kay Mocha. Hindi ako natutuwa. Dapat, ganun ang turing nila sa lahat ng tao. Kasi yung taong bayan na nagpapasahod sa mga yan. Tama, mali. Hindi ho si Mocha lang. O hindi kaya yung opisyal lang. Kasi pag opisyal, grabe ho ang bati nila. Talaga, ma'am, sir. Umagad pa yan. Pero pagka ordinaryong tao na, wala na. Parang ano na, parang bang istorbo sa trabaho nila. Sige na, pasok ka na nga naman. Matapos na to. Makauwi na ako, mapunta sa jowa ko. Yung piso lang na kinikita ngayon ng pamahalaan. Pero ang malaking kitang yan, may katumbas na 122.3 billion pesos na gas. Hindi, eto maganda ho itong privatization. Sa totoo lang ayan ho yung kikitain ng NAIA, 900 billion sa 25 years. Kada taon, 36 billion. Kita ngayon, 1.78. Nakita nyo? Yung kita natin ngayon, 1.78. Pagka na-privatize na po yan, magiging 36 billion. Alam nyo kung bakit? Ngayon, masabi nyo naman, baka nakawin lang nila yan. Hindi na ho natin problema yan. Hindi, ibig ko sabihin, isa-isa lang tayo. Isa-isa lang. Huwag agad tayo negative. Isa-isa mula tayo. Kasi kung sasabihin kagad natin, nakawan na to, huwag na tayo magbayad ng tax. Nakakain pala nila Hindi yun ang punto doon. We have responsibilities. Okay? At kung itong ikakaganda ng ating airport, maganda ho ito. Kaya nga itong San Miguel, alam mo, tiwala ho ako dito kasi napakarami yung proyekto nitong naayos. Alam niyo, laki ng pakinabang ng mga Skyway. Maniwala ho kayo, grabe ho yung malaki yung pakinabang ng mga ginagawa nila. Pati yung ibang mga airport na inaayos nila. Napakaganda. Kasi ho, eto in fairness naman, si Ramon Ang naman talaga, magaling naman talaga negosyante. And makikita mo naman the way na magsalita siya, makikita mo naman na kung anong klase siyang negosyante. Marunong Marunong yung mama. Napakahusay, ika nga. And I think magagawa niya to. Okay? Kung ano man ang gawin ng gobyerno, ay hindi na problema ng SMCU yun, ng San Miguel Corporation. Pero ito ho, magandang hakbang. Alam niyo kung bakit? Nakita niyo yung mga simpleng bagay na, of course, ang gobyerno hindi na pinagtutuunan ng pansin. Nakita niyo yung Terminal 3, di ba? Ang laki-laki nun. Ang dami-daming mga stores na pwedeng pagandahin. Magtataka ka bakit walang nagre-renta, bakit ganit. Kasi yung burokrasya ng papasok ako sa gobyerno, sobrang mahal. Sobrang tapos
Pag nagpalit ng gobyerno, patay na naman, iba na naman. Nagigets nyo? Iba kasi pagka negosyante yung humawak. Pag negosyante yung humawak, ang importante sa kanya, kumita ka para kumita ko. Pareho tayong kikita. Ganoon naman ang buhay eh. Meron lang talagang mga, sa gobyerno, walang pakialam. Bakit? Hindi masaya mapunta yung pera eh. Minsan, sa amin. Wala silang pakialam whether gumanda ang airport, lumiwanag. Yung simpleng paliwanagin na lang yung airport, di magawa eh. Di ba? Parang, bago lang, mukhang luma na. Isipin niyo yan, umayos lang yan panahon ni Pangulong Duterte. Ngayon, i-maintain na lang, hindi pa ma-maintain. Oh. Kaya nga, this is a good step. Honestly, ako, nung una, medyo, sabi ko, pa-privatize, ako po. Depende kung sinong developer nito. Pero pagka magaling ang nag-develop nito, sigurado ako, pasok sa banga to. Okay na sa akin to si RSA. Kesa naman gobyerno humawak. Pambira. Di ba? Pati, dito na nga lang magtataka kayo. Eto, ayoko na lang sabihin, pero bakit palipat-lipat ng ang dock ng mga eroplano? Depende kung sino malaki magbigay. Siya ang priority. Di ba? Kaya tuloy, merong maganda, may pangit na terminal. Unlike, kasi sa ibang bansa, hindi ho porket Terminal 1 o Terminal 2 ka, pangit ka, yung Terminal 1 maganda. Hindi ganun. Okay? Sa ibang bansa, nagkataon lang maraming terminal pero magaganda pa rin. Pare-pareho pa rin ang kalidad. Di ba? Sa atin, hindi eh. Dito ako. Ay, ang pangit dito. Sikip dito. Dito ako maayos dito. Bakit? Ano lang dito eh. Etong airline lang na ito eh. Sana ito ang mga isa sa masolusyonan po ng ni Ramon Ang ng kanyang kumpanya. Mahalaan, pero ang malaking kitang yan, may katumbas na 122.3 billion pesos na gastos para sa NAIA privatization. Ang posibleng epekto niyan, dagdag singil sa mga airlines sa NAIA na kalaunay mauuwi sa taas pasahe. No comment muna sa ngayon ng grupo ng mga airline hanggat hindi pa sila sinasabihan kung gaano kalaki ang dagdag. Ayan, tama naman yun. Yung assumption na tataas kagad, easy lang. Premature yun. Mahirap yan. Delikado yan. May premature. Diyan na nga nabubuntis. Nangako naman ng San Miguel na gagawing world-class ang standard ng NAIA habang sinisigurong may Sabi niyo yan San Miguel, inaasahan namin yan. Sana man lang, pumantay man lang tayo sa mga airport dito sa kahit nga Southeast Asia lang eh. O sana dito sa buong Asia, pumantay naman tayo. Pisyo dito ang gobyerno. Ilan sa mga requirement ng DOTR na magdesisyon itong ipabid ang operations at maintenance itong NAIA sa mga pribadong grupo ay yung masiguro ng mga ito na wala na masyadong mahabang pila, mabilis ang mga proseso at may sapat na maupuan ng mga pasero habang naghihintay dito sa loob ng terminal. Pabor yan sa mga... Naalala niyo yung live ko sa Japan? Yung meron pa silang upuan na hindi pala live yung video lang, minamassage. Tapos, grabe ho. Yung laki, ang lawak. Sana maging ganun. Wish ko lang. Kasi alam nyo, it will generate tourism, number one. Not only going inside the Philippines, but also going out of Metro Manila. Kasi pag maganda airport mo, ang sarap eh. Tapos at the same time, makakaakit pa ho yan ng mga negosyo sa loob. Pag maganda airport, alam naman natin, traffic. Punta na lang tayo dyan, umaga pa lang. Kunwari, flight mo sa gabi, di ba? Umaga pa lang, mamasyal na lang tayo dyan, parang mall naman yan eh. Kasi ginagawa ko yan sa Hong Kong, sa Japan, sa Korea. Aga, okay lang. Yung layover nga namin sa Korea, naalala ko, 6 hours. Nakulangan pa ako sa oras eh. Kakapaikot, kakapasyal. Ganun eh. Lalo na yung Singapore, nakita ninyo. Ang lupit. Merong fountain. Merong dun, avatar sa loob. Diba? Sana, yun lang SMC, we are looking and hoping for a better airport. Mga pasahero, pero ang NAIA privatization, pinangangambahan ng mga empleyado. Hanggang dito na lang muna. Yung mga reklamador na taga-Union, matik na sa kanila yun. Trabaho nila yun eh.
Hindi. Yung mga unyon-unyon sa kumpanya, trabaho nila magreklamo. Ayan, yun na sila muna magreklamo. Wala man tayong magagawa eh. Reklamo sila ng reklamo, wala namang magagawa. Antayin na lang muna natin mangyari yung dapat mangyari. Tsaka ka magreklamo. Kasi ang problema sa atin, hindi pa nga nagagawa, hindi pa naayos, nagre-reklamo ka na. Di ba? Mamahal naman eh. Papakit naman eh. Ayaw kami. Reklamo ka na kagad. Hindi pa nga nangyayari, wala. Di reklamo ka na. Di ba? Reklamador. At ang maganda nito, Korean daw yung, I think, partner SMC ang Changi Airport. Okay? Dapat nga isa pang maayos. Alam mo, isang pangit pa dito sa terminal natin. Yung terminal to, yung pagbaba mo, arrival mo, tatawid ka pa sa baba. Anak ka ng wewe. Malalakad ka pa pag nadulas ka doon. Namatay sa airport. Bakit? Nadulas. May ganong eksena dun eh. Alam niyo sa Terminal 2? Alam mo yun, tatawid ka pa. Hindi ko nga maintindihan bakit. Ewan ko ba? Minsan ang hirap talagang mahalin ng Pilipinas pag mga ganyan ng diskarte. Sorry. SMC pala. Singapore ang partner. Changi. Okay, panalo yan. Yung banyo, walang bidet. Eto nga sa Pilipinas wala nang bidet. Wala pang tissue minsan. Kadalasan pala, hindi pala minsan. Wala pang tissue. Di ba? Napakasimple na nga lang, tissue na lang, wala pa. Dapat nga may bidet. Alam naman, pahid-pahid lang, kadiri naman kayo. Di ba? Kaya nangingitim ang mga puwit kasi dahil sa pahid-pahid lang Hindi ba pwedeng lagyan nyo ng bidet. Tapos pag may tissue, pipitikin naman yung tissue. Ba't di nyo bantayan? Ay, nako. Anyway, maraming salamat. Sana magkita-kita ulit tayo sa susunod nating live. Thank you very much. Pasensya na kung maikli lang ang ating live ngayon dahil alam nyo naman, Saturday, it's the weekend. It's time to party. Okay, maraming salamat po. Lagi mong tatandaan, God is good. All the time, God is good. Maraming salamat. Happy weekend.